Sa nakaraan, biglang tinawagan ni Sui si Asano para ipaalam na dinukot ang Prime Minister. Tumakas si Yashimasu gamit ang isang bomba sa bahay ng Yozakura. Nag-aalala ang lahat para kay Asano. Ibinunyag ni Soy na si Yashimasu ay ang maalamat na spy assassin na si Kurigao. Lumitaw si Kurigao sa telebisyon kasama si Sure Asagi, hinihinging aminin nito ang kanyang mga krimen. Tinangkang pigilan ni Asano ang broadcast ngunit natalo siya sa mga teknik ng Yozakura ni Kurigao. Sinabi ni Kurigao kay Asano na 6 na taon na ang nakalipas, sinubukan siyang patayin ni Sure Asagi at mga tiwaling politiko, ngunit napatay lamang ang kanyang anak na si Yuri. Bilang paghihiganti, naging si Yashimasu siya, sa kabila ng kanyang sakit, nagpa siya si Asano na pigilan siya. Samantala, tinalo ni Soy ang mga triplets ngunit kinabahan ng madama ang isang nakakatakot na presensya. Nahuli si Kurigao nang gamitin ni Asano ang estilong espada ni Sui, ang Walking on Flowers. Bago mamatay, iniabot ni Kurigao kay Asano ang mapa patungo sa libingan ni Yuri, kung saan nakuha niya ang isang lihim na kahon bago bumalik sa bahay. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkatapos magpunta ni Asano sa libingan ni Mitsumi upang magbigay galang ayon sa huling kahilingan ni Kyoichiro, inilagay niya ang kanyang kamay sa maliit na butas sa puno at kinuha ang kahon na naglalaman ng impormasyong hinahanap niya. Pagkatapos, umuwi si Asano kung saan sabik na naghihintay ang kanyang pamilya. Tumakbo si Mitsumi upang yakapin siya at sinabi ng lahat na mahusay ang ginawa niya. Kahit na may bumabagabag sa kanya, kaya pa rin niyang ngumiti kapag kasama ang pamilya. Makalipas ang ilang araw, tinawag ni Ren sina Asano at Mitsumi sa kanyang headquarters kung saan pinapurihan niya si Asano sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon at sinabi na magdiriwang sila ng hotpot. Nasa paligid ng mesa ang lahat habang naglalagay si Ren ng napakaraming kanin sa mangkok ni Asano bago sabihing ihahanda na niya ang hotpot. Tinanong ni Asano si Sui kung ano ang sinasabi nito at ipinaliwanag ni Sui na tuwing nag-aayos siya ng hotpot, ginagawa niya itong bongga at nangangaso ng mga hayop gamit ang kanyang mga kamay bago dalhin para kainin. Naglakad siya patungo sa malaking tumpok ng mga patay na hayop at nag-isip kung alin sa mga ito ang uunahin. Nilapitan siya ni Sui at sinabing siya na ang mag-chop ng mga ito kaya pumayag siya. Maingat na nilabas ni Sui ang kanyang espada at sa isang eleganteng paghiwa, naputol niya ng perpekto ang mga hayop para sa hotpot. Ang kamanghamanghang amoy ng pagkain ay pumuno sa silid habang kumuha ng mangkok si Asano, naglagay ng sabaw, karne, at gulay, at iniabot kay Mitsumi na parang isang Maginoo na lubos na ikinatuwa at pinagpasalamat nito ng buong puso. Ngunit bago pa man siya makakain, pinuno ni Kyoichiro ng gulay ang bibig ni Asano na halos mabulunan. Sinabihan siya ni Kyoichiro na huwag nang subukang paghatian ang pagkain para sa kanyang kapatid dahil karangalan niyang gawin iyon. Agad kumuha ng mangkok si Kyoichiro at sinabing inilagay lamang niya ang paborito ni Mitsumi, ngunit itinulak ni Ren ang kanyang ulo sa mangkok at sinabihang tigilan na ang pagiging seloso. Nagalit si Kyoichiro at agad na nagkaroon ng food fight habang nagtatapon ng pagkain sa isa't isa, at ang iba naman ay mabilis na umiwas. Tila gutom na gutom si Toga at hindi niya kayang panoorin ang lahat ng pagkain na nasasayang kaya't sinubukan niyang kumuha ng mangkok na puno ng pagkain bago ito matapan, ngunit tinamaan siya ng fish cake sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa mga bisig ni Asano. Habang nangyayari ito, cool pa rin si Sui at iniwasan lang ang mga gulay at hinahakot ang mga piraso ng karne na lumilipad sa paligid at sinimulang kainin ang mga ito. Sinabi niya kay Asano na ang pag-iwas sa mga bagay na hindi nakatutok sa kanila ay napakadali. Kumuha siya ng mangkok at gamit ang kanyang espesyal na walking technique, pinuno niya ng pagkain ang 2 mangkok na ibinigay niya kay Mitsumi. Ibinigay ni Mitsumi ang isang mangkok kay Asano na humanga, at itinira ang isa para sa sarili. Sinabi ni Sui na mag-ingat sa walking technique dahil nakakapagod ito sa mga buto at maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Bago pa makareact, tinamaan siya ng piraso ng mainit na karne sa mukha at nagsimulang sumigaw, habang si Sui ay patuloy na pumipili at kumakain ng mga gusto niyang pagkain mula sa ere. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay nakakain na ng sapat. Natulog na sina Toga at Rin sa sahig habang mabilis na nilinis ni Sui ang lahat. Samantala, nakaupo si Asano sa likod ng isang estante at tinitingnan ng maliit na kahon, iniisip kung matutuklasan ba niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang pamilya tulad ng sinabi ni Kurugao.
Biglang lumapit si Matsumi at umupo sa tabi niya, tinanong kung ang kahon ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya at sumagot siya ng oo. Tinanong ni Matsumi kung bakit siya mukhang stressed, at sinabi niyang kahit mabilis na kumilos ang kanyang katawan para iligtas ang Prime Minister laban kay Kurugaw, sa isang iglap ay naisip niya na kung matagpuan niya ang pumatay sa kanyang pamilya, gagawin niya rin ito at magiging layunin ng kanyang buhay na alisin ang taong iyon. Ikinakatakot niya na magiging katulad siya ni Kurugaw, at paano niya siya mahahatulan. Natatakot siya na ang pagtuklas sa lihim na ito ay maaaring magbago sa kanya, ngunit walang sabi-sabi, hinalikan siya ni Matsumi sa pisngi na ikinagulat niya. Tinanong niya kung para saan iyon at ngumiti si Matsumi, sinabing gusto lang niya siyang pasyahin ng kaunti. Napansin nilang bumukas ang cube at may nalaglag na marble. Kinuha ni Asano ang marble at nagtataka kung ano iyon, habang sinasabi ni Kyoichiro na ang marble ay isang espesyal na aparato na naglalaman ng optical na impormasyon. Habang tinitingnan siya, napagtanto ni Asano na nakita ni Kyoichiro si Matsumi na hinahalikan siya, dahil dumudugo ang mga mata nito habang naghahanda siyang tapusin si Asano. Buti na lang at hinawakan siya ni Ren mula sa likuran at sinabihan si Asano na tumakas. Pagbalik nila ni Matsumi sa kanilang bahay, naramdaman ni Asano ang matinding pagod at bigat ng katawan. Bigla niyang napagtanto na may nakaupo sa kanyang ulo, walang iba kundi si Ayaka, ang assassin, na nakasuot ng maid outfit. Tinanong ni Asano kung anong ginagawa niya doon, at sinabi ni Ayaka na inutusan siya ni Matsumi na manatili roon bilang isang living maid upang alagaan ang mga pang-araw-araw na gawain. Agad na nagsimulang sumayaw si Ayaka sa paligid ni Asano, ipinagmamalaki na alam niya ang lahat ng nangyari hanggang ngayon at ang tungkol sa optical drive na nakuha ni Asano. Tinanong ni Asano kung paano niya nalaman iyon, at sinabi ni Ayaka na siya ay isang spy at alam niya ang lahat. Bigla niyang kinuha ang drive mula sa bulsa ni Asano, ngunit pumasok si Chin sa kwarto na antok pa at kinuha ang marble mula sa kamay ni Ayaka. Sinuri ito ni Kengo at sinabi na hindi lamang ito napakatanda kundi medyo sira na rin. Sinabi niyang matagal-tagal ang aabutin para makuha ang data mula rito. Tinawag naman ni Matsumi si Ayaka para turuan siyang magtimpla ng masarap na tsaa. Tinanong ni Asano kung nararapat ba na may literal na spy assassin sa kanilang bahay, ngunit sinabi ni Ayaka na perpekto iyon dahil tumaas ang bounty ni Asano dahil sa kanyang huling misyon, kaya't maraming pagtatangka ng assassination mula sa underworld ang mangyayari at kailangan niyang maging handa. Upang tiyakin na mag-ensayo siya, susubukan ni Ayaka na tapusin siya araw-araw habang iniwasan niya ang kanyang mga atake. Nagpukol si Ayaka ng mga tinidor kay Asano habang iniisip niya kung anong klaseng buhay ang kanyang haharapin mula ngayon. Kinagabihan, pagod na pagod si Asano sa pag-ensayo kaya't hindi na siya makagalaw habang nakahiga sa mesa. Ipinaghain siya ni Matsumi ng tsaa, ngunit sinabi niyang gusto muna niyang maligo. Pagpasok niya sa banyo para maligo, nagulat siya nang lumabas si Ayaka mula roon at sinimulang kuhanan siya ng mga litrato, sinasabing mahalaga para sa isang spy na maging alerto lalo na kapag sila'y vulnerable. Patuloy siyang kumukuha ng mga litrato at biglang kumuha ng bote ng acidic solution na nakakasunog ng mga pader. Iniiwasan ni Asano ang mga ito at biglang nag-activate ang house defense system na nag-shock kay Ayaka sa bathtub. Sinabi ni Ayaka na huwag siyang lapitan dahil siya rin ay makukuryente. Naisip ni Asano kung paano siya ililigtas at sinira niya ang pader, hinanap ang main power outlet, at agad na tumalon sa tub hawak si Ayaka habang hinahawakan ang power supply sa kabilang kamay. Sinabi ni Ayaka na bitawan siya, ngunit nagpatuloy si Asano hanggang sa mag-short circuit at lumikha ng explosion. Nakahiga si Ayaka sa sahig habang nakatayo si Asano sa ibabaw niya. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Kyoichiro sa kainahinalang posisyon at kinuha ang isang prehistoric torture device dahil walang lalaking dapat tumingin sa ibang babae kung kasal na siya kay Matsumi. Tumakbo si Asano habang hinahabol siya ni Kyoichiro, kasabay si Ayaka na muling nahulog ang loob kay Asano habang hinahabol siya ng hubot-hubad sa bahay. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Asano sa kanyang regular na misyon. Isang araw, nakalimutan niya ang kanyang telepono, at nang subukan itong ibigay ni Matsumi sa kanya, napansin niyang may tumatawag na Koro. Agad na kinuha ito ni Asano mula sa kanyang kamay at sinabing wala iyon bago patayin ang tawag at lumabas ng bahay.
Hindi alam ni Metsumi kung ano ang iisipin hanggang lumitaw si Ayaka sa likuran niya at sinabing iyon ay mga palatandaan ng pagloloko. Maaga siyang umaalis, late umuuwi, pinapatay ang lokasyon ng telepono, at nakakatanggap ng tawag mula sa mga hindi kilalang tao. Sinabi ni Ayaka na ito ay malinaw na palatandaan ng pagloloko, ngunit nagtitiwala si Metsumi kay Asano at sinabing huwag mag-alala. Kinabukasan, lumabas si Metsumi kasama si Goliath para maglakad kasabay si Asano at sinabing masaya siyang makasama siya dahil abala siya kamakailan. Ngumiti si Asano at tinanong ang tungkol sa lahi ni Goliath. Sinabi ni Metsumi na hindi ito ordinaryong aso dahil daang taon na itong kasama ng pamilya Yozakura at naging guard dog pa ng kanyang lola sa tuhod. Ipinagmamalaki niyang ito ay isang espesyal na pinaghalong mystic wolf at aso na kaya magbago ng anyo. Biglang ang nagbago ng anyo si Goliath sa harap ni Asano at naging mas mukhang lobo, lumaki ito at pinasakay si Metsumi. Pinilit ni Metsumi na patuloy na hawakan ni Asano ang leash ngunit agad na tumakbo si Goliath nang napakabilis na kinaladkad si Asano sa likuran, at tumatakbo pa sa tubig. Pagkatapos, basang-basa si Asano sa parke, biglang lumapit ang ilang bata kay Goliath at si Metsumi naman ay lumapit. Napansin ni Goliath na may mali at nagkaroon ng pagsabog, ngunit ligtas si Metsumi at mga bata dahil sa proteksyon ni Goliath. Si Asano ang nagtangkang iligtas sila at natamo ang pinsala, na ikinagalit ni Metsumi. Sinabi niya kay Goliath na alamin kung sino ang may kagagawan. Agad na inamoy ni Goliath ang detonator at natukoy ang ruta sa lungsod. Natuklasan nilang may isang third-class imitation na nagplano ng lahat upang tapusin si Metsumi. Pinasok ni Goliath ang pinto ng basement at agad na tinapos ang tao. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Asano at agad itong itinago, sinabing kailangan niyang bumalik sa bahay. Hindi nagtanong si Metsumi at sinabi kay Goliath na dalhin sila pabalik. Sa pagkakataong ito, pinayagan ni Goliath si Asano na sumakay sa kanyang likod pauwi. Pagdating nila sa bahay, agad na inatake si Asano ni Ayaka, inaakusahan siyang nagloloko, at pati si Kyoichiro ay lumapit upang pahirapan siya. Ngunit bago sila may magawa, dumating ang dalawang tao na nagsasabing sila ay mga government spies at nagkaroon ng maling pagkakaintindi. Ang Koro ay pangalan ng isang matandang lalaki na nagbigay kay Asano ng special dark sweet tea leaves na gustong-gusto ni Kyoichiro na napakahirap hanapin. Dahil dito ginawa niya ang napakaraming misyon upang makuha ang mga ingredients pero gusto niya muna ito isikreto. Hindi makapaniwala si Kyoichiro na ang lalaking kinamumuhian niya ay gagawin ang lahat para sa kanya. Halos mabulunan si Kyoichiro sa kahihiyan. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon silang lahat at nagkaroon ng masarap na tsaa habang pinag-uusapan ang mga plano para sa hinaharap ng pamilyang Yozakura. Kung nagustuhan niyo ang video siguraduhing mag-like at subscribe para sa part 11.